Master Jet, please hide my identity. May tanong lang po ako about doon sa nangyari. Namatay po yung aming supervisor, mag 60 pa lang pero hindi pa naka-retire. Wala po siya nakuha mula sa GSIS kundi burial lang. Paano po yung naiwan niya mga anak? Wala ng pensyon na makukuha, pati asawa niya. Saan mapupunta ang contribution niya? Kawawa yung naiwan niya. So, madalas po ng mga nakukuha po natin, natatanggap na mensaheng related po ng katulad nito ay hindi po nanggagaling sa concerned personnel mismo, no? Doon sa pamilyang naiwan na madalas po ay mga concerned na mga citizens na kasamahan. And sa case na ito, no, ito po ay para sa ating lahat. Kung tayo po ay namatay while in service, hindi pa po tayo nakapag-retire, namatay ka na habang nasa serbisyo pa. Ang po dyan, yung makukuha po ninyo ay yun pong life insurance na sakop ng policy ninyo sa GSIS. Of course, 'di ba? Kasi namatay ka, yun po yung purpose niya. Life insurance, no? So meron po yun. 18 times ng basic salary. Yun po yung laman ng atin pong policy na life insurance kung ikaw ay na-hire 2003, no? August 1, 2003 until now. Sakop po yun ng enhanced life policy. Kapag ganyan po, ay automatic talaga, no, na yung life insurance yung maku-cover dyan. Tapos of course yung burial po na sinasabi, and also mayroon po tayong tinatawag na survivorship pension kapag yung atin pong namatay, no, na member ay umabot ng 15 years sa serbisyo. So kung supervisor ka, I would assume na siguro umabot ka talaga ng 15 years. Kapag 15 years in service, yun po yung minimum requirement para may pension si member para sa kanya. But since namatay si member, ay yung pension mapupunta sa kanyang asawa through the survivorship pension, pero kalahati lamang. 50% lamang ng computed pension ni member ang napupunta sa kanya pong legal spouse bilang survivorship pension. At kung may mga anak naman na below 18, ay meron pong 10% sa pension bawat isa hanggang 5 anak. So ganun po as dependent pension. Ngayon, yun po ang nasa batas no, na Republic Act 8291 na sinusunod ng GSIS. Pagdating naman po sa loans, kapag updated yung payments ay covered ng insurance. Mayroon pong life redemption insurance. Mayroon po tayong yung insurance na yan ay loan redemption insurance. Yun po yung gagamitin pang redeem sa loan mo, pambayad sa loan mo kung namatay si member, provided na updated yung payment. Kung updated yung remittance na agency, tapos hindi naman nagkaroon ng leave without pay prior to death itong member, talagang sakop na siya, covered ng insurance. So wala po magiging deduction sa claims kapag sakop ng insurance. Pero kung mayroon pong arrears, kulang sa payments, yung arrears ay ibabawas po doon sa claims. And kung umabot naman ng 6 months na walang payment, due and demandable na yung loan, yung whole amount ng loan, yun ang ibabawas sa claims. Kaya yun yung time na madalas ay nagkakaroon ng wala makukuha from GSIS kapag due and demandable na po yung loan. So hindi ko po makukuha kung ano po talaga yung eksakto nangyari sa sitwasyon na ito, and hindi din po natin masiguro kung talaga nga bang wala nakuha yung mga pamilya o kaya ay mayroon pang pinaprocess sa GSIS kaya wala sila nakuha kaagad, inuna po yung burial. No, yung mga ganun po na sitwasyon hindi po natin masasagot kasi yung sender naman ay hindi naman po yung concerned family or yung concerned family talaga. So at least malinaw po sa atin na ganun po yung mangyayari, no, kapag tayo po ay namatay, no, at tayo ay mayroong utang sa GSIS. Ito rin po kasi yung isa sa mga mahalagang bagay na malaman po natin kasi kadalasan po kapag medyo mahina na
at medyo malapit na kunin ni Lord, yung iba ay pinapabilis po yung pag-process sa retirement. Na kapag pinaprocess mo po yung retirement ay hindi po magiging covered ng insurance, so automatic bawas po sa claims yung pambayad sa utang. Pero kung namatay po si member, covered ng insurance, wala pong mababawas sa claims. So yun po yung isang bagay na importante din na malaman natin bilang mga GSIS members, at maging ng pamilya rin po natin na inaakala na mas importante makapag-resign o makapag-retire bago po pumanaw yung miyembro ng GSIS. Especially kapag meron po siyang utang, ay minsan mas maganda na lamang po no, na mamatay while in service para covered pa ito ng insurance.